kababayan, alam niyo naman na mainit, maingay na talagang isiniwalat ni Congressman Ungab ang issue patungkol sa bicameral committee report na kung saan nga paulit-ulit natin at i-echo ninyo ng bonggang-bongga, talagang i-ano natin, pasabogin ang mga eksena na ang bicameral report ay may mga blankong line items, which is 28, I believe 28 blanco na line items na kung saan ay binudol nga ang taong bayan. So nung una, ano ang sabi ni Marcos Jr.? Si Presidente Duterte ay nagsisinungaling. He is lying, sabi niya. Hindi totoo na blanco daw ang GAA, ang mga line items sa GAA. Kaso dahil nga alam ni Marcos Jr. na dinistrongkar nila, kaya yung depensa ng pagbangag ay hindi pinag-isipan. Na ang nire-raise na issue ni Congressman Ungab, ni Attorney Vic, ni PRRD ay ang bicameral report. Pero dahil nga hindi nag-iisip ang mga bangag at abala sila sa pagnakaw sa pera ng bayan, ay nag-react kaagad si bangag na hindi, nagsisinungaling ang Pangulong Duterte. Nagsisinungaling si Duterte kasi hindi naman totoo na may blanco ang GAA. Pero hindi naman yun ang minimin dahil nga napatunayan at ang dami na rin nagsalita na mga kongresista, mangilan-ngilan actually, at even si Senator Bato ay nagsalita na rin na nakita daw niya. Pero sana mag-ingay ka pa, Senator Bato. Mag-ingay ka ng bonggang-bongga. Baka sakaling manalo ka. So anyway, mga palangga, sana nga mag-ingay na lahat. Sana wag nilang isipin yung kanilang re-election. Nakita na pala nila nakita na. Even si manggagamit Amy Marcos, di ba? Sinabi niya yan sa kanyang privilege speech na mga kulang-kulang ang mga line items, Pero syempre, dahil kapatid niya ay mambubudol, pare-pareho lang silang mambubudol, hindi siya nag-aklas talaga para sa kapakanan ng bayan. At ngayon, dahil pinag-aaralan, thank you, Attorney Vic, remember? So dahil nga, isiniwalat ito ni Congressman Ungab, talaga naman at ngayon ay pinag-aaralan na ng mga abogado na kung saan ay kakasuhan o dadalhin ito sa Supreme Court sa tulong ni Attorney Vic Rodriguez na ita-challenge nila itong not really challenge talagang magpa-file sila ng ano tawag dito, kabit mo nga, magpa-file sila ng I believe ng kaso kung saan hindi dapat ipagpatuloy itong 2025 budol budget na ito dahil kitang-kita nyo naman mga kababayan. So nung una, ang sabi ni Marcos Jr. ay nagsisinungaling si Pangulong Duterte. Ngayon, dahil nga ang dami na nagsasalita, buong bayan na ang nagsasalita, ano ang sabi niya? Okay? Sabi dito sa balita, Executive Secretary Lucas Bersamin said that the Office of the President, the Office of the President ay, okay, just 1 second here. Give me 1 moment in time. Give me 1 moment in time. Okay, go ahead. So sinasabi dito, mga kababayan, that, sabi ni Bersamin, hindi kami ang mananagot dyan kung meron mang pagkukulang sa bagay na iyan dahil BICAM report iyan. Wala kaming kinalaman sa BICAM report, sabi ni Bersamin. Alam niyo mga kababayan, sukol na. Yari na. Nung una ang yabang-yabang ni Bangag, sinungaling si Duterte. At ngayon talagang ang dami na nagpatunay. Di ba? Ang UNTV na inulat nila na nakakuha sila ng kopya at kung sino-sino pang mga nakakuha ng kopya na yes, ay meron talagang blanco na line items, which is 28 according to Congressman Ungab, na blanco. At sinabi nga mismo ni manggagamit Amy Marcos yan na nakita niya na yan doon sa kanyang privilege speech. And now, gusto ngayong tumakas
okay, gusto ngayong ilabas ang kanilang mga sarili sa kanilang kasinungalingan, katarantaduhan dito sa buy scam na ito. Ngayon, ang kailangan nga nating malaman, sino ang naglagay ng mga numbers o ng mga figures ng amount doon sa mga blankong line items na yon. So, sige, pagbigyan na natin ang katangahan, kabobohan, o kasinungalingan. Actually, they're not tanga eh. Kanakawan, magnanakaw ng gobyernong ito. So, ngayon, magpaliwanag sila. Kung blanco, which is, hindi kung blanco, itong mga line items na dun, saan ngayon hinugot ni Marcos Jr. ang inilagay nilang figures sa GAA, mga palangga. So, malinaw pa sa sikat ng araw na sila ay na sila ay tumatakas na sa pananagutan. At dapat talaga kung meron mang ma-impeach dito, walang iba kundi si Bangag Jr. Hindi si Sara dahil multi-billion pesos ang in-insert nila dito sa blanco na bicameral report na ito pagdating sa GAA at wala pong iba yan. Ipapaputol ko yung julo ni Lisa Tanas. Siya lahat ang may akda niyan. Siya lahat ang gumawa niyan. Kaya hindi lang si Bangag dapat ang i-firing squad o ibita yung mga putang inang yan, kundi si Lisa Tanas, lahat sila. Ginagago na kayo mga kababayan. Kitang-kita na. Sinabi ko na sa inyo, tipping point na ito. Diba? Ang nangyayari sa inyo. Ngayon, kung hindi pa magigising ang taong bayan, talagang nuknukan kayo ng martir o kasyungaan na lang at ayaw nyong ipagtanggol ang inyong minamahal na Pilipinas. Tignan mo. Sabi ni dito, ang sinasabi ni Bersamin dito ay wala daw kinalaman ang Office of the President dito sa bicameral conference committee report na ito o pagpuproseso nito dahil ang pinirmahan ni Bangag Jr. is GAA nga daw. So ibig sabihin ang talagang nuknukan ang mga bangag na administrasyon na ito. Okay? Sabi ni Bersamin, I cannot understand if the Supreme Court will have that tendency to put a stop to it even if any of those challengers will ask for TRO because the government function must be run. Okay? So ibig sabihin, mga kababayan, so dapat hindi sabi ni Bersamin at itong mga alipores nila na mga huwad committee at mga kasabwat nila dyan sa Congress na ang eksena daw kaya daw ito nagrereklamo nag-expose ito si Congressman Ungab at Pangulong Duterte, mga palangga, para lang daw ibalik itong budget, mga palangga, budget ni Inday Sara. Okay? Kasi mga kababayan, ito ay pinaliwanag na ng mga bagagaling na abogado, PRRD, Ungab, Vic Rodriguez, na ito ay unconstitutional. Paglabag sa batas dahil hindi dinaan sa tamang proseso, kumbaga pinilapan lang nila kung magkanong numero ang gusto nilang ilagay. Ngayon mga kababayan, kitang-kita ninyo na ang taong bayan, kayong lahat actually, ay wala ng tiwala dito sa bangag na administrasyon na ito. Dahil malinaw pa sa puting ikinula na binlangko nila yung mga line items. Okay? Doon sa bicameral report na ito para hulaan ni Lisa o ilagay ni Lisa Tanas siyang buwaka ng inang kidnapper na yan. Okay? Yan talaga ang nag-fill out niyan. Ako didiretsuhin ko na yung gagang yan. Yung hudas na yan, yung impacta na yan, addictus benedictus, smuggler na yan, lahat, tsoktsakera, kawatan, pulboronic, di ba?
Yan ay malinaw pa sa sikat ng araw. Kaya dapat talagang isulong, which is sinusulong na nila Attorney Vic, ni Congressman Ungab, yung file ng kaso sa kanila sa Supreme Court. At ito mga kababayan, hindi lang pwedeng sasabihin ng Korte Suprema na okay, nakita namin na talagang ito ay labag sa batas. O sige, balikan na lang natin yung 2024 budget or yung reenacted budget na sinasabi nila kung ito ay binito yung GAA 2025, which is hindi naman binito ni Bangag dahil ang sinasabi niya ay pinag-aralan namin, binusisi namin, may picture-picture pa mga jutang ginimes. Yung pala, hindi naman nila pinag-aralan, kundi pinilapan ni Lisa Tanas ni Bangag Jr. ng number na gusto nila. At hindi pwedeng ganito na lang, kalimutan na lang natin na sasabihin ng Supreme Court, kasi iba dyan, kasabot nila, okay, reenacted budget na lang tayo. Forget about yung mga eksena ng mga blanco doon sa bicameral report, kalimutan na natin yan, mag-reenacted budget na lang o tumigil na kayo. Ikaw, Marlica Vic Rodriguez, Duterte Ungab, kayong mga Duterte supporters, at kayong mga Pilipino, whether you are Duterte supporters or not, Marlica supporters or not, yun ang mga dilawan na may pagmamahal sa bayan, not na dilawan na mga politiko, di ba? So ngayon, mga kabayan, hindi kayo pwedeng tumigil. Dapat panagutin ito si Bangag Jr. dahil ito ay impeachable offense at dapat nga binubuhat nyo na.